Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 571. Ang bata na tumawag sa kanya bilang mister ay sa katunayan ay kanyang anak, at na nakilala siya bilang isang estranghero sa una ay dapat makaramdam ng labis na pagkabalisa at panghihinayang. Hindi mailarawan ng mga salita ang pagmamahal na naramdaman niya para sa kanyang anak. Naramdaman ni Elliot na nasa likuran niya si Anastasia, kaya bahagya niyang inayos ang saplot ni Jared at tumayo para umalis. Medyo matagal nang nakatayo doon si Anastasia. Medyo manipis ang suot niya kaya medyo nakaramdam na siya ng lamig. Pinainit ng malalaking kamay ni Elliot ang nanlalamig niyang kamay habang hinihila siya pabalik sa kama. Kinabukasan, nakatanggap si Anastasia ng tawag mula kay Francis. Tumawag siya upang ipaalam sa kanya na magsisimula ang paglilitis sa korte ni Naomi sa Martes at tinanong kung may oras siyang dumalo. Natural, gagawa si Anastasia ng oras para dito. Gusto niyang makita ng personal ang pagbagsak ni Naomi at makita kung talagang pinagsisihan ni Naomi ang kanyang ginawa. Martes ng umaga, pagkatapos ihatid si Jared sa paaralan, pumunta sina Anastasia at Elliot sa courthouse. Nandoon na si Francis nang dumating sila, at tila pinaghirapan niya ang kanyang emosyon dahil mas kalmado siya sa pagkakataong ito. Pagsapit ng alas 10, dinala si Naomi sa korte. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakakaf, at ang kanyang buhok ay naging kulay abo sa maraming lugar. Para siyang may edad na 10 taon. Nang makita niya ang mga tao na nakaupo sa stand, tumingin siya kay Francis na may nagmamakaawa na mga mata at nanginginig ang boses niya habang sumisigaw, "Francis! Francis!" Walang ibang tinignan si Francis kay Naomi kundi ang sakit. Walang pagmamahal at walang pag-aalala. Napasulyap si Naomi kay Anastasia, ngunit alam niyang kasama siya rito, walang paraan para maawa si Francis at patawarin siya. Si Elliot ay nakaupo din sa tabi ni Anastasia, at kung ikukumpara sa kanila, si Naomi ay mukhang kabilang siya sa ibang mundo. Nagsimula ang paglilitis, at nagsimulang magbigay ng tahasang pagsasalaysay ang abogado ni Francis sa nangyari. Sa kabila ng malamig at bagay na tono na ginamit niya upang ilarawan ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, sapat pa rin iyon upang mabigla at magtama ng galit sa puso ng sinumang nakarinig nito. Alang-alang sa pera, handa si Naomi na ipagkanulo ang kanyang asawa at sumubok pa nga sa buhay nito. Ang mga salarin sa likod ng buong tokana ay sina Erica, Alex, at Naomi. Matigas na napaupo si Naomi sa kanyang upuan nang marinig ang pagsasalaysay ng kanyang ginawa. Nakita niya si Francis na nakaupo roon na nakayuko, at ang mga luha ng galit at panghihinayang ay nagsimulang damaloy sa kanyang mukha. Naalala niya kung gaano siya kasaya nang pakasalan siya ni Francis. Nagsumikap siya ng husto upang maitayo ang kanyang imperyo, ngunit palagi niyang binibigyan siya ng isang prinsipeng halaga na gagastusin bawat buwan. Malaya siyang gawin ang anumang gusto niya rito, at ang kanyang anak na babae, ang itinago niya sa lahat ng mga taon na ito, ay aking masaya at kumpiyansa bilang anak din ni Francis. Bakit naging ganito ang lahat sa huli? Hindi lamang niya sinira ang kanyang sariling buhay, ngunit sinira rin niya ang kabataan at kinabukasan ng kanyang anak. Nanatiling kalmado si Anastasia sa labas, ngunit sa loob, umaasa siyang hindi hihingi ng awa ang kanyang ama para sa babaeng ito. Gusto niyang harapin ni Naomi ang buong kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Walang nagawa si Francis, ngunit sa pagtatapos ng paglilitis, lumingon si Naomi sa kanya at nakiusap na may luhang mukha. "Francis, alam kong mali ang ginawa ko, and I'm willing to bear the consequences, but please forgive Erica. Ako ang nagturo sa kanya na gawin ang lahat. Hindi siya masamang tao." Walang sinabi si Francis. Si Naomi ay nakatanggap ng 18 taong sentensya. Kung nagawa niyang manatiling buhay hanggang sa katapusan ng kanyang sentensya, siya ay magiging isang matandang babae sa edad na 70 kapag siya ay pinalaya. Nang wala siyang narinig na sagot mula kay Francis, napaiyak siya. Tinatrato ka ni Erica na parang ama sa loob ng 22 taon. Siya ay 23 taong gulang lamang na anak na babae, gulang. Ang aking mahirap. Naawa nga si Francis kay Erica dahil isa itong anak na pinalaki nito, ngunit nang sumulyap siya kay Anastasia at maalala ang lahat ng ginawa sa kanya ni Naomi at Erica nitong mga taon, pinigilan niya ang damdaming iyon.
Wala siyang karapatang patawarin sila sa ngalan ni Anastasia. Si Anastasia lang ang makapagpapasya kung mapapatawad si Erica. Bagamat hindi sinasabi na hindi gagawa ng ganoong bagay si Anastasia, at mananatili siyang hindi matitinag kahit na umiyak si Naomi hanggang sa damyugo ang kanyang mga mata. Lumingon siya kay Francis. "Let's go, Dad." Tumanggo si Francis at umalis kasama sina Anastasia at Elliot. Nasira ang lahat ng pag-asa ni Naomi dahil malapit na rin masentensyahan si Erica. Kung tumanggi si Francis na tumulong, hindi rin tatanggap ng anumang pagpapaubaya ang kanyang anak. Nabalitaan ang mga krimen ni Naomi. Siya ay nagkaroon ng panandaliang sandali ng kaluwalhatian bilang presidente ng Tillman Constructions, at sa oras na iyon, hindi kapani-paniwalang ipinagmamalaki niya ito sa press. Ngayon, iyon ay nagsilbi lamang upang i-highlight kung gaano siya nahulog. Kabanata 572. Inihatid ni na Elliot at Anastasia si Francis sa kanyang sasakyan at pinanood siyang umalis bago sila tumungo sa kanilang sasakyan. Nabibilang sa Envel Drama, org. Nang gabing iyon, naghapunan sila sa Presgrave Residence. Nang napag-usapan ang kanilang mga plano sa kasal, sinabi ni Anastasia kay Harriet, "Lola, gusto kong maging low profile tayo para sa kasal. I don't need a grand wedding and I don't want the reporters to report about our ceremony." Bagamat mukhang kamangha-mangha na makatanggap ng mataas na profile na saklaw, ito ay may kasamang maraming panganib. Ayaw ni Anastasia na masuri ang buhay ng kanilang pamilya. Gusto lang niyang magkaroon ng tahimik at tahimik na buhay. Masayang tinanggap ni Harriet ang mungkahi. Ang kanyang pinakamalaking alalahanin ay hindi ang seremonya ay naaayon sa inaasahan ni Anastasia, ngunit dahil ito ay isang kahilingan mula kay Anastasia mismo, siya ay nagpaplano ayon sa kanyang kagustuhan. Ang kasal ay gaganapin sa simula ng Mayo sa isang pribadong isla sa loob ng mga hangganan ng bansa. Humigit kumulang 100 bisita ang naimbitahan. Bagamat hindi pa rin sila nakakaalam, nag-invest pa rin si Elliot ng maraming oras at pera sa paglikha ng isang marangya at romantikong seremonya para kay Anastasia. Sa mga araw bago ang seremonya, naging abala rin si Anastasia. Marami siyang desisyon na dapat gawin, tulad ng pagpili ng kanyang wedding gown at ang gown para sa handaan sa gabi, pati na rin ang iba pang minutong detalye para sa seremonya. Ibinuhos niya ang kanyang puso sa paghahanda ng lahat. Para naman sa kanyang mga bisita, bukod sa mga kaibigan at kamag-anak sa side ng kanyang ama, inimbitahan din ni Anastasia sina Felicia at Grace. Habang mayroon siyang mga kaibigan sa ibang bansa, inaalala niya ang napakalayo at nagpasya na huwag ipaalam sa kanila. Ang tagsibol ay nagpapatuloy at ang magandang simoy ng tagsibol ay dumaloy sa bintana. Nagsimulang makaramdam ng kaunting antok si Anastasia. Si Jared ay nasa paaralan ngayon, at ginugol niya ang umaga sa pagtalakay sa mga detalye ng kasal sa mga nagpaplano ng kasal. Nang makaalis na sila, kumuha siya ng manipis na kumot at nagpas siyang umidlip sa sopa. Bigla siyang nakaramdam ng mahigpit na kamay na humawak sa kanyang balikat, at nagising siya nang makita ang isang pamilyar na mukha na nakatitig sa kanya. Bumalik siya sa dibdib nito at mahimbing na nakatulog. Hinaplos ni Elliot ang kanyang mahabang buhok at pinahiran ito ng mga halik habang sinasabayan siya nito habang umiidlip. Nang magising si Anastasia mula sa kanyang pag-iidlip sa hapon, nalaman niyang may kasamang babaeng bodyguard si Elliot. Siya si Adriglana Williams, isang 33 taong gulang na babae na may mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban at mahabang listahan ng mga kredensyal. Bukod pa riyan, isa rin siyang napakatalino at may kakayahang babae na makakatulong kay Anastasia sa lahat ng uri ng mga isyu. Gagawin niya ang papel ng personal na bodyguard ni Anastasia at makakasama niya sa lahat ng oras. Nagustuhan ni Anastasia si Adriglana salamat sa kanyang pares ng mapagkakatiwala ang mga mata. Ginawa nilang ligtas siya. Mula ngayon, dapat mong isama si Adriglana saan ka man pumunta, para mapanatili kanyang ligtas, sabi ni Elliot. Sina Anastasia at Jared ang mga kahinaan niya ngayon dahil sila ang higit niyang pinapahalagahan. Sumang-ayon na tumanggo si Anastasia. Okay. Nagsimula ang banayad na shower sa tagsibol sa hapon, at nang umuwi si Jared, sinuot niya ang kanyang rain boots at kumuha ng payong para umalis at maglaro sa hardin. Hindi siya pinigilan ni Anastasia. Ang mga bagong upahang katulong ay naghahanda ng hapunan, kaya sinamahan ni Anastasia si Jared sa hardin. Gayunpaman,
Ilang saglit lang naliligaw ang kanyang isip at nang mawala siya rito, wala na si Jared. Napatalon siya sa takot. Jared, Jared, nasaan ka? Mommy, Mommy, tingnan mo. Inilabas ni Jared ang kanyang ulo sa malapit na bush at ipinakita sa kanya kung ano ang kinulong niya sa kanyang mga kamay, isang kuting na basang-basa ang balahibo, at mahinang ngiyaw. Natigilan si Anastasia. Pinagmasdan niya habang maingat na binalot ni Jared ang kuting sa kanyang malinis na damit at nagtanong, Mommy, pwede ko bang itago ito? Nakatitig ito sa kanya nang nagsusumamo na mga mata na ikinaawa niya gaya ng kuting sa kanyang mga bisig. Paano maitatanggi ni Anastasia ang kanyang anak kung mukhang sinsero ito tungkol dito? Okay, maaari mong itago ito. Tumanggaw si Anastasia. Ay, tuwang-tuwa si Jared. Hindi na niya itinuloy ang paglalaro sa ulan, bagkus, binuhat niya ang kuting papasok ng bahay. Ang kuting na ito ay malamang na walang ideya na ito ay malapit ng mabuhay ng kanyang pinakamahusay na buhay dahil malapit na itong maging miyembro ng sambahayan na ito. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga pag-aayos ay ginawa para sa kuting na makapagpahinga ng comfortable. Pinatuyo ni Anastasia ang balahibo ng kuting at nakita niya na marahil ito ay isang ligaw na pusa dahil hindi ito isang purong pusa. Ito ay mukhang isang ordinaryong pusa, ngunit mayroon itong malaking pares ng mga mata na medyo kaibig-ibig. Mommy, papayag ba si Daddy na itago ko ito? Pansamantalang tanong ni Jared. Naisip niya kung gaano kaseryoso at karapat-dapat ang kanyang ama, at ang isang tulad niya ay maaaring hindi magugustuhan na magkaroon ng isang kuting sa bahay. Kabanata 573. Ayos lang. Tutulungan ka rin ni Mommy na tanungin siya, paniniguro ni Anastasia kay Jared. Sa tulong niya, walang magiging problema. Alam niyang hindi alam ni Jared kung paano papatayin ni Elliot para ibigay sa kanya ang lahat sa mundo. Ang hinihiling lang ni Jared ay magpalaki ng kuting, kaya walang duda na papayag si Elliot. Ang kuting ay napakamasunurin. Marahil ay alam nito na napakaswerte na nakilala ang isang mabait at cute na maliit na may-ari, kaya tahimik itong nanatili sa mga bisig ni Jared at ngumingiti paminsan-minsan. Sinamahan ni Anastasia si Jared pababa ng hagdan habang papunta sila sa kusina para maghanap ng pagkain para sa kuting. Bandang 6:30, may narinig silang sasakyan na pumarada sa driveway. Dinala ni Jared ang kuting patungo sa pintuan upang maghintay at hindi nagtagal, nakita niya ang kanyang ama na papasok. Meow. Para bang naramdaman nito ang nangingibabaw na presensya ni Elliot, ang maliit na kuting ay humiyaw ng malungkot at nagpumiglas sa mga bisig ni Jared upang subukang makatakas. Ah, Kitty, huwag kang matakot. Ito si Daddy. Hindi kanya itatapon, sigaw ni Jared sa alarma, ngunit bago niya mahawakan ang kuting, tumalon ito mula sa kanyang mga braso at tumakas palabas ng pinto. Lumapit si Anastasia at nakita ang kuting na tumatakbo papunta sa hardin. Napabuntong hininga siya habang iniisip kung gaano kagalit ngayon si Jared. Lumapit si Elliot kay Jared at yumoko sa harapan niya. Pinalaki mo ba iyong pas ang naubusan? Daddy, nakita ko ang maliit na kuting sa hardin ngayon at gusto kong ipakita ito sa iyo, ngunit tumakbo ito. Nakayuko ang ulo ni Jared sa kalungkutan. Namula at naluluha ang mga mata niya. Tinapik ni Elliot si Jared sa balikat. Ayos lang. Tutulungan kitang maghanap. Talaga. Gusto ko ring sumama, Daddy. Excited na bulalas ni Jared. Umuulan lang at ang hardin ay natatakpan ng mga puddles ngayon. Tutulungan kitang maghanap, okay. Manatili ka rito at maghintay, at ibabalik ko ito sa iyo. Matigas ang malalim na boses ni Elliot. Okay. Salamat. Masayang tumanggaw si Tatay Jared. Tiningnan ni Anastasia ang lalaking maganda ang suot na malapit ng maglibot sa napakalaking hardin na naghahanap ng isang nakakatakot na maliit na kuting at ipinalagay na ito ay isang mataas na gawain para sa kanya, kaya sinabi niya, sasama ako sa iyo, pupunta ako. You stay with Jared, pagtanggi niya sa alok matapos na sumulyap sa sweet na asawa. Hinubad niya ang suit jacket niya at lumabas na suot ang t-shirt. Yumoko si Anastasia para aliwin si Jared. Jared, gagawin namin ang aming makakaya na hanapin ang kuting, ngunit kung maubos ito sa hardin, napakahirap para sa amin na mahanap ito. Naiintindihan mo ba iyon? Tumanggaw si Jared. Kahit ilang oras lang ang lumipas, nagustuhan na niya ang munting kuting. Time siyang umaasa na mahanap ito ng kanyang ama.
Samantala, naaawa si Anastasia sa kanyang asawa. Ang hardin ay natatakpan ng mga puddles habang ang mga madamong lugar ay naging putik, at si Elliot ay palaging isang malinis na freak. Para sa kapakanan ng kanyang anak, handa siyang lumabas at maghanap ng isang maliit na kuting kahit na siya ay nababalutan ng putik at maruming tubig. Unti-unting gumapang ang oras habang naghahanap si Elliot mula sa harapang hardin hanggang sa likuran. Nakuha ng matatalas niyang tenga ang mahihinang ngiyaw ng batang kuting at patuloy niya itong sinusundan, ngunit tila natakot sa kanya ang kuting habang patuloy itong tumatakbo palayo. Huwag kang matakot, gusto lang kitang iuwi para manirahan sa anak ko. Ang tanging nagawa ni Elliot ay yumuko at manatiling hindi kumikibo habang tinatawag ang kuting na patuloy pa rin sa paglilibot sa hardin. Ang maliit na kuting ay nakaranas ng init at pagmamahal mula sa isang tao ngayon, at hinaanggad nito ang pakiramdam ng pagiging protektado at minamahal. Kaya naman, kinaladkad nito ang basang-basa nitong maliit na katawan palabas ng mga palumpong. Napakabata pa nito marahil kamakailan lamang ay noalay, at walang magawa itong sumigaw habang nakatitig sa matayog na lalaki sa harapan nito. Halika dito, bata, tawag ni Elliot habang iniabot niya ang kanyang kamay sa kuting. Ang kuting ay nag-iingat noong una, ngunit sa huli, ito ay lumakad ng dahan-dahan, na ginagawa ang bawat hakbang ng may matinding pag-iingat hanggang sa tuluyang tumayo sa harap ni Elliot. Inabot ni Elliot ang kanyang maliit na ulo upang haplasan bago ito hawakan ng mahigpit sa kanyang malaki at mainit na mga kamay. Kabanata 574. Hinabol ni Elliot ang kuting sa buong hardin. Hindi niya namalayan na sa proseso ay basang-basa na ang kanyang medyas at sapatos, ang ilalim ng kanyang pantalon ay nabahiran ng damo, ang kanyang kamisete ay may batik-batik na mga patak ng tubig, at maging ang kanyang perpektong estilo, nakalambitin ang buhok dahil sa tubig ulan na tumulo sa mga puno. Gayunpaman, sa parehong oras, siya ay nagbibigay ng isang banayad at mapagmahal na aura na may ibang uri ng pang-akit dito. Sa entrance hall, Kitty, nakita ni Jared ang maliit na kuting sa mga bisig ni Elliot at tuwang-tuwang sumugod. Nakita ni Anastasia ang estado ng damit ni Elliot at nakaramdam siya ng sama ng loob para sa kanya. Habang inabot ni Jared ang kuting, inabot niya ang ilang blades ng damo sa shirt nito bago sinabing, umakyat ka at maligo ka muna. Okay. Hinalikan siya ni Elliot sa noo. Daddy, can I keep it? Sabay tanong ni Jared. Oo naman. Kung gayon, bigyan natin ito ng pangalan. Hayaan kitang magpasya sa pangalan nito. Maaari mong sabihin sa amin mamaya sa hapunan, sabi ni Elliot. Si Jared ay nasa buwan. Niyakap niya ng mahigpit ang kuting at sinabing, okay. Ibabalik ko na sa kwarto ko. Naghanda si Anastasia ng malinis at maaliwalas na maliit na kama para sa kuting. Kailangan nating pumunta at bumili ng pagkain ng pusa bukas. Tumawa si Anastasia. Ipapahatid ko si Ray mamaya. Mas masipag pa si Elliot. Natawa ulit si Anastasia. Parang mas i-spoil ni Elliot si Jared kaysa sa kanya. Samahan mo ako habang naliligo ako. Hinawakan ni Elliot ang kamay niya at hinayla siya pataas. Nakasunod lang si Anastasia sa likuran niya, ngunit nang makarating sila sa silid, dinala niya siya sa banyo habang pumili siya ng isang set ng malinis na damit para sa kanya. Sa sandaling pumasok si Elliot sa banyo, pumunta si Anastasia sa kanyang aparador at hinalungkat ang kanyang mga casual na damit bago pumili ng isang kulay abong t-shirt at isang pares ng loungewear license na pantalon. Nagustuhan niya ang hitsura nito sa mga ganitong uri ng casual na kasuotan sa bahay. Mukha siyang mas mainit at mas nakakangganyo sa mga damit na ito, kumpara sa kanyang karaniwang formal na kasuotan sa trabaho. Gayunpaman, pagdating kay Elliot, mukhang kaakit-akit siya kahit na ano ang suot niya, at mahal siya ni Anastasia sa bawat damit. Nasa kanya ang lahat ng hinahangaan niya sa isang lalaki. Inilapag ni Anastasia ang mga damit sa sopa at umupo para hintayin siya. Maya-maya, nakarinig siya ng mga yabag sa likuran niya at napalingon siya at nakita niya ang isang lalaking papalabas na may tuwalya sa bewang. Kahit gabi-gabi niyang nakikita ang katawan nito, lumalampas pa rin ang puso niya ng ilang tibok at patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo niya sa mga ugat niya sa tuwing nakikita siyang ganito. Nahihiyang bulong niya, narito ang iyong mga damit. Lumapit si Elliot na may nakakalokong ngiti. Gusto kong tulungan ako ng aking syota na isuot ang mga ito. Tinakpan ni Anastasia ang kanyang bibig para pigilan ang kanyang pagtawa. Hindi salamat.
Gayunpaman, si Elliot ay matyaga. Tumayo siya sa harap niya at sinabing, "Tulungan mo ako, mahal." Sa huli, kinailangan ni Anastasia na tumangala sa kanyang nililok at statuesk na katawan, at pinagpipiestahan niya ito habang tinutulungan siyang magbihis. Siya ay masyadong matangkad, kaya nang sinubukan nitong hilahin ang t-shirt sa kanyang leeg, kailangan niyang yumuko ito. Dahan-dahan at maingat na sinuot ni Anastasia ang bawat artikulo ng damit, habang ang mga mata ni Elliot ay nakatitig sa kanya. Puno ng pagmamahal at pagmamahal ang mga mata nito sa hitsura niya sa tuwing nalulunod siya sa pagmamahal nito sa kanya. Nang matapos siyang tulungan ni Anastasia na magbihis, kasing pula na siya ng lobster at hindi na siya makatingin sa mga mata. Hinawakan ni Elliot ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at idiniin siya sa sopa habang hinahalikan siya nito. Buong araw, wala siya, magagawang manatiling nakatutok sa kanyang mga pagpupulong dahil ang tanging naiisip niya ay siya. Walang laman ang puso niya sa tuwing wala siya, at nais niyang manatili siya sa tabi niya magpakailanman. Halos higupin ng halik nito ang buhay niya. Nasa bingit na sila nang higit pa ng tuluyang nanambalik si Anastasia. Oras na para sa hapunan. Gising pa si Jared. Oo naman. Kapag nakatulog na si Jared, itutuloy natin ang ating naiwan. She managed to talk him down, kaya ang tanging nagawa ni Elliot ay titigan siya ng may pananabik habang sinusubukan nitong pakalmayan ang sarili. Bagamat hindi pa sila nagpakasal, napagtanto ni Anastasia na sila ay karaniwang namumuhay na parang sila, at halos naubos na ni Elliot ang lahat ng 6 na kahon ng kondom na binili niya noong nakaraan. Kabanata 575. Ito rin ang pinakamasayang araw sa buhay ni Anastasia, at ang kanyang kutis ay naging mas rosa kaysa karaniwan. Totoong magliliwanag ang babaeng umiibig. Ilang sandali pa, dumating si Ray at naghatid ng pagkain ng pusa. Mula ngayon, miyembro na ng pamilya ang maliit na cutie, at maaaring hindi nito malalaman kung gaano kaswert, ito ay upang makilala ang bagong may-ari nito. Sa hapunan, nag-isip si Jared ng pangalan na sa tingin niya ay angkop sa hitsura ng maliit na kuting. Tawagin natin itong Bella. Sinuri ni Anastasia at nakitang isa itong babaeng kuting, kaya parang angkop ang pangalan. Ang kuting ay ngayon ang mahalagang maliit na Bella ni Jared. Kinaumagahan, nag-aatubili na umalis si Jared para sa paaralan, at kinuha ni Anastasia si Adriglana upang dalhin ang kuting sa veterinaryo. Kakailanganin itong maligo ng masinsinan at suriin kung may mga pulgas at bulate, pati na rin ang pagkuha ng bakuna nito. Makalipas ang ilang oras, ibinalik ni Adriglana si Bella na malinis at maayos. Ito ay hindi sa anumang partikular na pedigree, ngunit ito ay kaibig-ibig pa rin. Si Bella ay nakaupo pa rin sa sopa habang si Anastasia ay patuloy na pumili ng mga pagpipilian sa kasal sa tabi nito. Hindi nagtagal, gumapang si Bella sa kanyang kandangan at pumikit para umidlip. Natawa si Anastasia sa nakita. Pinangarap niyang mag-alaga ng pusa noong bata pa siya, ngunit wala siyang karapatang mag-alaga ng alagang hayop sa bahay na iyon. Ngayon, sa halip, ang kanyang anak ang tutuperin ang kanyang pangarap sa ngalan niya. Dahil dito, naalala niya ang kanyang buhay 5 taon na ang nakararaan. Noong una siyang umalis ng bansa, mahirap ang buhay para sa kanya. Ang bansang nilisan niya ay hindi pinahintulutan ang pagpapalaglag, at ito ang isa sa pinakamadilim na panahon sa kanyang buhay. Ito ay naging isang pagpapala, dahil iningatan niya ang kanyang anak, at nang ipanganak ito, ang pag-iral nito ay nagayos ng mga butas sa kanyang puso. Noong siya ay 19, nakilala niya ang ilang mga tao na malaking tulong sa kanya. Sila ay mga estudyante na maayos na naka-enroll sa Design Institute, hindi katulad niya, na kailangang lumaban ng husto upang makahanap ng paraan upang makapasok. Nagtagumpay siya dahil nakatanggap siya ng tulong mula sa kanila, ngunit dahil sa ilang kadahilanan, kinailangan nilang maghiwalay muli. Gayunpaman, ang mga panahong kasama niya sila ay puno ng saya at tawanan. Sila ay isang pares ng kambal Mason. Si Sullivan, ang nakatatandang kapatid na lalaki, at si Katrina Sullivan, ang nakababatang kapatid na babae. 3 taon silang magkasama sa Design Institute. Nagsimulang lumipad ang isip ni Anastasia sa ilalim ng mainit na araw sa hapon. Biglang nagring ang phone niya. Hindi kilalang numero ang tumatawag, ngunit sinagot pa rin niya. Hello, sino ito? Sino sa tingin mo ako? Miss Anastasia Tillman, ang taga-disenyo sa Burgwa.
Isang malamig na boses ng lalaki ang nagsalita na may halong panunukso. Isang bumbilya ang nagliwanag sa isang lugar sa sulok ng isipan ni Anastasia, at napabulalas siya, Mason Sullivan. Ikaw si Mason Sullivan, tama ba? Oo. Sa tingin mo nasaan ako ngayon? Nasaan ka? Nakauwi ka na ba sa bansa? Excited na tanong ni Anastasia. Naalala niya lang ang nakaraan nang matanggap niya ang tawag na ito. Isang kakaibang pagkakataon. Oo, bumalik ako. Nandito ako sa opisina ng Departamento ng Disenyo sa Burgwa ngayon, at nalaman kong dito ka nagtatrabaho noon. Nagtatrabaho ka sa Burgwa. Nagulat si Anastasia sa isa pang pagkakataon. Ma'am, kaka-join ko lang hindi pa katagal. Medyo masaya rin si Mason. Kanina ko pa gustong hanapin ka pero hindi kita mahanap. I'm sorry. Ilang beses na akong nagpalit ng numero at matagal na kaming hindi nag-uusap. Ayos lang. Nag-reconnect na tayo ngayon, hindi ba? Malaya ka bang pumunta at makipagkita sa akin ngayon? Ngayon, tanong ni Anastasia habang tinitingnan ang oras. Ngayon gumagana na rin. Oras na para mag-usap tayo, matandang kaibigan. Okay, ipapaalam ko sa iyo kapag nakarating na ako sa Burgwa. Nagpasya si Anastasia na makipagkita sa kanya. Oo naman. Matapos ibaba ang tawag, may naisip si Anastasia at umakyat siya sa itaas para kumuha ng 2 extrang invitation card. Isinulat niya ang mga pangalan ni Mason at Katrina sa kanila. Dahil nakauwi na si Mason sa bansa, dapat ganoon din si Katrina, kaya gusto niyang imbitahan silang dalawa sa kanyang kasal. Umalis si Anastasia kasama si Adriglana na nagsisilbing driver niya. Nang makarating sila sa Presgrave Group, tinawagan ni Anastasia si Mason, at makalipas ang 2 minuto, nakita niya ang isang lalaking nakasot na nagmamadaling lumabas sa tuwa. Ito ay si Mason. Kabanata 576. Ang 28 taong gulang na si Mason ay isang masiglang binata na nagpapakita ng aura ng isang taong makakamit ang magagandang bagay sa hinaharap. Nagtaka si Anastasia kung ano ang kanyang posisyon sa Burgwa. Maaaring ang head of design position ang binanggit ni Felicia. Iyon ay mas mataas na ranggo kaysa kay Felicia. Bumaba si Anastasia sa sasakyan at agad na tumabi sa kanya si Adriglana. Napabuntong hininga si Mason sa kanyang lalamunan habang pinagmamasdan si Anastasia na papalapit sa kanya. Maliwanag, ang Anastasia na naalala niya ay ang dalagang nakilala niya sa Design Institute, ang isa sa pinakamalungkot na panahon ng kanyang buhay. Ibang-iba siya sa matikas at pinong babaeng ito na nagpapakislap sa kanya ng isang napakatalino ng ngiti. Anastasia, malaki ang pinagbago mo. Halos hindi kita makilala. Hindi maalis ni Mason ang tingin sa kanya. Salamat. Maraming nangyari sa 3 taon na nawalan kami ng ugnayan. Halika, kumain tayo. Ang treat ko. Okay, let's go. Napansin ni Mason si Adriglana, at nakangiting nagtanong, kaibigan mo ba ito? Tumanggaw si Anastasia. Oo, kaibigan ko siya. Ito si Adriglana. Nice to meet you, magalang nabati ni Mason sa kanya. Gayunpaman, isang maikling tango lang ang isinagot ni Adriglana. Nakaramdam ng kaunting awkward si Mason, at naisip niyang medyo malamig ang kaibigan niyang ito. Tinulak ni Anastasia si Adriglana. Adriglana, kukuha ako ng makakain kasama ng kaibigan ko. Magiging okay ka na mag-isa saglit, ha? Miss Tillman, it's fine, ani Anastasia sa kanya. Gayunpaman, sinabi lang ni Adriglana, sasama ako sa iyo, ngunit iiwas ako sa iyo. Nahuli ni Mason ang kanilang pag-uusap at nasabi niya na ang ugali ni Adriglana ay parang bodyguard o katulong. Okay, hindi siya pinigilan ni Anastasia na sumama sa kanila. Pumunta silang 3 sa malapit na restaurant. Kinuha rin ni Adriglana ang mga order niya kay Elliot, at ngayong kakain si Anastasia kasama ang ibang lalaki, agad niya itong ipinaalam. Sa sandaling iyon, sa gitna ng isang solemn na pagpupulong sa Presgrave Group, nag-vibrate ang telepono ni Elliot na may bagong notification ng mensahe. Nakikinig siya sa isa sa kanyang mga empleyado na nagbibigay ng isang presentasyon, ngunit pagkatapos masulyapan ang kanyang telepono, kinuha niya ito kaagad. President Presgrave, Miss Tillman ay dumating sa Presgrave Group upang makipagkita sa isang kaibigang lalaki. Ang mensaheng ito ay sinundan ng isang larawan ni Anastasia na naglalakad kasama ang isang lalaki. Naningkit ang mga mata ni Elliot. Walang kakaiba sa 2 tao sa larawan,
ngunit nakaramdam ng kirot ang kanyang puso. Bakit pumunta ang syota niya sa Presgrave Group pero hindi siya hinanap? Bakit siya pumunta para makipagkita sa ibang lalaki? Bakit sila magkasamang kumain? Lalong nabalisa si Elliot sa bawat pag-iisip. Kilala mo ba kung sino siya? Nag-type pabalik si Elliot. Ang kanyang pangalan ay Mason Sullivan, isang bagong hire sa Burgwa. Kinawayan ni Elliot si Ray. Tingnan ang pagkakakilanlan at background ng taong ito. Sa buong pagpupulong, hindi makapag-focus si Elliot. Nanatili siyang nakatitig sa larawan sa kanyang telepono, at maya-maya, ipinasa sa kanya ni Ray ang isang iPad na may nakadisplay na resume. Pinag-aralan itong mabuti ni Elliot, at nang makita niya kung saan nagtapos si Mason, napagtanto niya na ito ay dapat na isa sa mga kaibigan ni Anastasia mula sa disenyo, institute sa ibang bansa mula nang magkapatong ang kanilang panunungkulan sa pag-aaral. Mason Sullivan, pinuno ng disenyo sa Burgwa. Bahagyang bumantong hininga si Elliot. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa 5 taon na ginugol ni Anastasia sa ibang bansa. Ang alam lang niya ay iyon ang pinakamahirap na yugto ng buhay niya. Siya ay buntis at nag-iisa sa ibang bansa. Ang sinumang tumulong sa kanya noon ay katumbas ng kanyang tagapagligtas. Ibig bang sabihin, isa rin ang lalaking ito sa mga taong nag-abot ng tulong sa kanya noon. Kung ganoon nga, walang paraan para madamay si Elliot sa kanilang relasyon. Ayaw niyang magalit si Anastasia sa kanya. Sa restaurant, pagkatapos makaupo, tinitigan ni Mason si Anastasia at nagkomento ng may pag-aalala, napakaganda na hindi ka na nahihirapan. Salamat sa lahat ng tulong mo noon. Tinulungan mo akong makaligtas sa pinakamadilim na yugto ng aking buhay, pasasalamat na pahayag ni Anastasia. Bumalik na rin ba ang nakababatang kapatid mong si Katrina? Oo, nakauwi na siya at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang modelo. May talent naman siya para dito. I'm sure she'll do well as a model, nakangiting sabi ni Anastasia. Si Katrina ay isang napakagandang babae. Kabanata 577. Palagi siyang naaakit sa spotlight, which is the total opposite of me. Medyo isip bata siya noon at marami pa siyang masasakit na salita noon. Sana hindi mo isinapuso. Bakit ako? Napangiti si Anastasia. Dati na ang lahat. Alam ni Katrina na gustong makipag-date sa kanya ni Mason, kaya pinigilan ito ni Katrina at binato pa siya ng insulto habang siya ay buntis. Gayunpaman, hindi pinansin ni Mason ang mga protesta ng kanyang kapatid na babae at patuloy na inaalagaan siya ng mabuti. Siya ay nag-iisa sa ibang bansa, at kung minsan ay wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang mapagmalasakit at maalalahanin na mga kilos upang mabuhay. Minsan ay nagkaroon ng mataas na lagnat si Jared, at si Mason ang sumabay sa kanya sa lahat ng ito. Binuhat niya si Jared at tumakbo sa maraming blok ng kalye hanggang sa makakita sila ng doktor na maaaring mag-asikaso kay Jared. Sa kabutihang palad, nagtagumpay si Jared. Iyon ang pinaka-natakot at nabalisa na naranasan ni Anastasia, at siya ang hindi pinansin ang mga pagtutol ng kanyang kapatid at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan siya. Kaya naman, gaano man siya tretuhin ni Katrina, hindi ito isa puso ni Anastasia. Anastasia, nasaan si Jared? Ang tagal ko na siyang hindi nakikita. Bulalas ni Mason. Nasa klase siya ngayon. 4 na siya. Dadalhin ko siya para makilala ka. Tumawa si Anastasia. Oo naman. I'm sure medyo looker na siya ngayon. Napaka-cute niya noong bata pa siya, kaya tiyak na magiging gwapo siyang lalaki. Puri ni Mason. Naisip ni Anastasia si Elliot. Kung si Jared ay lumaki na kamukha ng kanyang ama, siya ay magiging isang hindi kapani-paniwalang gwapong lalaki. Paano ka napunta sa Burgwa? Tanong ni Anastasia dahil sa curiosity. Na-headhunt ako at naimbitahan na kunin ang posisyon, at malaki ang paniniwala ko sa pag-unlad ng Burgwa sa hinaharap bilang isang kumpanya, kaya nagpa siya akong bumalik sa bansa. Hindi ko akalain na magiging ganito ulit ang landas natin, pero nakita ko ang pangalan mo sa opisina. Tama, nagtrabaho ako noon sa Burgwa. Dati, bakit ka nag-resign? Tanong ni Mason. Ang mga mata ni Anastasia ay kumikinang sa kaligayahan. Pagkatapos, sa wakas ay naalala niya ang tungkol sa 2 invitation card, kaya kinuha niya ito at ipinasa kay Mason. Heto, ikakasal na ako sa lalong madaling panahon, kaya sana pumunta kayong 2 at dumalo sa seremonya.
Matagal na tinitigan ni Mason ang mga invitation card bago ito kinuha. Bakas sa mga mata niya ang pagkalungkot. Ikakasal ka na, ha? Binuksan niya ang card habang sinasabi iyon. Nang makita niya ang pangalang nakasulat sa loob ay kumislap ang mga mata niya. Elliot Presgrave. Ang fiancé mo ay si Elliot Presgrave. Alam ni Anastasia na magugulat siya. Tumanggo siya at sinabing, oo, ang pangalan ng fiancé ko ay Elliot Presgrave. May-ari ng Bergwa, ang presidente ng Presgrave Group, si Elliot Presgrave. Medyo mapait na tumawa si Mason habang nagpapalam sa kanyang panandaliang kagalakan kanina. Minsan, kahit na ang isang tao ay muling nakipagtagpo sa taong kanilang inaasam-asam, ang isa ay hindi pa rin nagkakaroon ng pangalawang pagkakataon, dahil ang isang tao na mas mabuti isang lalaking mas makapangyarihan kaysa sa isa ay nasa tabi na ng taong iyon. Oo, siya iyon. Siya rin ang ama ni Jared. Tumanggo si Anastasia at nagbahagi ng isang sikreto. Agad na kumislap ang mga mata ni Mason. Ano, siya ang ama ni Jared. Yung B** starred. Tumanggo si Anastasia at kinagat ang kanyang mga labi. Mason, hindi mo dapat sinabi iyon tungkol sa kanya. Aksidente lang ang lahat noon. Ngunit ang ginawa niya ay nag-iwan sa iyo ng labis na sakit, at labis na kawalan ng pag-asa, na sinubukan mo pa nga, hindi nang ahas si Mason na magpatuloy. Nailigtas ni Mason si Anastasia minsan. Ito ay noong siya ay 5 buwang buntis. Nawalan na siya ng pag-asa at sinubukang kitilin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa tulay. Si Mason ang tumalon sa ilog at nagligtas sa kanya. Kaya naman sa paningin niya, isang irresponsibleng bastard ang lalaking nakabuntis sa kanya. Bumantong hininga si Anastasia at mahinang hinimok siya. Mason, iwanan mo na lang ang nakaraan. Talagang masaya ako ngayon. Humigpit ang mga kamao ni Mason. Bakit gusto mo siyang pakasalan? Sinusubukan ba niyang makuha ang kustodiya ni Jared? Kaya ba kailangan mo siyang pakasalan? Nagulat si Anastasia ngunit umiling siya. Hindi. Maraming nangyari sa pagitan namin, at nagpahayag siya ng maraming panghihinayang tungkol sa nakaraan. Kami ay tunay na nagmamahalan. Alam ba niya ang kapahamakan na dinala niya sa iyo? Alam ba niya ang lahat ng dinanas mo 5 taon na ang nakalipas ng mag-isa sa ibang bansa? Hindi kailanman binanggit ni Anastasia ang nakaraan kay Elliot dahil itinuring niya itong isang masamang kapalaran sa kanyang buhay, ngunit ngayong nagpakita si Mason, nagsimulang muling lumitaw ang mga alaalang iyon. Kabanata 578. Mason, hindi niya kasalanan. Kung may pagpipilian siya 5 years ago, hindi niya rin ako sasaktan. Napabuntong hininga si Anastasia. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang iyong kapatawaran, ngunit, ang puso ko ay sumasakit para sa iyo. Ito ay nabaybay din sa mga mata ni Mason, kung gaano kalaki ang pakikiramay niya para sa kanya. Salamat, Mason, pero nauna na ako ngayon. Oh, hayaan mong batiin kita sa pagsali sa Bergwa. Itinaas ni Anastasia ang kanyang baso. Napabuntong hininga si Mason. Doon tayo sa wedding ceremony mo. I wish you well, always. Ano naman sayo? May asawa ka na ba? Tanong ni Anastasia dahil sa pag-aalala sa kaibigan. Sinulyapan siya ni Mason bago tumawa ng mapait. Hindi ko mahanap ang tama. Ang nag-iisang babaeng nagustuhan niya ay nakaupo sa harapan niya ngayon. Noon, hindi siya hinayaan ng kanyang kapatid na babae at ginawa niya ang lahat para pigilan siya. Naging dahilan ito sa pagtatrabaho ni Anastasia para sa QR Group at lumipat siya sa ibang bansa, at nawalan sila ng kontak bilang resulta. Walang nagmamadali, bata ka pa. You'll find someone, nakasisigurong sabi ni Anastasia. Sana nga, pero ipaubaya ko na lang sa tadhana. Walang saysay na pilitin ang mga bagay-bagay. Kinuha ni Mason ang card at muling sinilip ito. Ikaw ang nagsulat nito, tama. Nakikilala ko ang iyong sulat kamay. Oo, ang iyong sulat kamay ay mukhang kamangha-manghang gaya ng dati. Tumangala siya sa babaeng nasa harapan niya, at muling napuno ng pagmamahal ang mga mata niya. Alam ko ba, kung hindi dahil sa kapatid ko ang pumagitna sa atin, sinubukan kong makipag-date sa iyo, at baka naging. Nasa kalagitnaan na si Mason ng kanyang pangungusap nang marinig niya ang isang tao na may malalim na boses na sumisigaw, "Sweetheart." Tumangala si Anastasia sa lalaking papalapit sa kanila at medyo napaangat siya, kinakabahan. Bakit siya nandito? Gayunpaman,
Naalala niya na siya ang nag-utos kay Adriglana, kaya nga, natural lang na siya ang unang makakaalam kung nasaan siya at kung sino ang kasama niya. Narinig niya siguro ang gustong sabihin ni Mason, dahil kung hindi, hindi niya gagamitin ang ganoong malabong termino sa publiko. Nandito ka. Binigyan siya ni Anastasia ng matamis na ngiti nang tumayo ito para salubungin siya. Pagkatapos, ipinakilala niya siya kay Mason. Mason, ito ang aking mapapangasawa, Elliot. Sumulyap si Elliot kay Mason at nahuli ang kanyang mata bago hinayla ang upuan palabas. Pagkaupo niya, inilagay niya ang isang braso niya sa likod ng upuan ni Anastasia at hindi moari na nagsisiksikan sa personal na espasyo nito. Parang hayop na tumataya sa kanya. Paghahabol sa teritoryo nito, ngunit sa alinmang paraan, malinaw ang mensahe. Kahit sino ay maaaring makakuha ng mensahe mula sa 1 milya ang layo, at si Mason ay hindi rin tanga. Magalang niyang binati si Elliot, "Nice to meet you, President Presgrave." "Nice to meet you to," nakangiting sagot ni Elliot. "Elliot, ito si Mason Sullivan. Isa siyang mabuting kaibigan na nakilala ko sa ibang bansa." Habang sinasabi ni Anastasia ang mga salitang ito, binigyang diin niya ang mga salita. Mabuting kaibigan, at tinitigan si Elliot na may babalang tingin sa kanyang mga mata. Si Elliot lang ang makakaintindi sa babala sa kanyang mga mata. Binalaan niya ito na huwag magselos kay Mason at tretuhin ito ng may paggalang bilang paggalang sa kanya. Napakurap-kurap si Elliot bilang tugon na parang nangangako na magiging mabuting bata siya. Salamat sa pag-aalaga kay Anastasia habang siya ay nasa ibang bansa, pasasalamat ni Elliot kay Mason. Hindi naman. Tama ang ginawa ko. Tumanggaw si Mason at tumingin sa mag-asawang nasa harapan niya. Taos-puso niyang sinadya iyon nang sabihin niyang, "Anastasia, President Presgrave, hiling ko sa inyong dalawa ang lahat ng kaligayahan sa mundo." "Salamat. Dapat pumunta kayo ni Katrina sa kasal." Nakangiting sabi ni Anastasia. "Darating tayo." Tiningnan ni Mason ang kanyang relo at sinabing, "I should get back to the office. Marami pa akong mga bagay na kailangan kong makuha. Inaasahan kong makatrabaho ka, Pangulong Presgrave." "Likewise," sagot ni Elliot sabay tango. Walang ibang masabi si Mason, kaya tumayo siya at umalis. Nang makaalis na siya, nilinggan ni Anastasia si Elliot. "Hindi mo pinapayagang isipin si Mason bilang iyong kaaway. Malaki ang naitulong niya sa amin ni Jared habang nasa ibang bansa, at noong nangganganak ako kay Jared, siya ang naghintay sa labas ng delivery room. Siya rin ang unang taong humawak kay Jared." Mahigpit ang tibok ng puso ni Elliot, at mataimtim siyang tumanggo. "Okay. Aalagaan ko siyang mabuti sa kumpanya." Kabanata 579. "Ma'am." Bumantong hininga si Anastasia at sinabing, "Ang mga taong iyon na ginugol ko sa ibang bansa ang pinakamahirap na yugto ng aking buhay, kaya sino mang sumama sa akin sa mga taong iyon at nag-aalaga sa akin, ay palaging magiging isang taong pinagkakautangan namin ni Jared ng malaki. I'm sorry, kasalanan ko. Dapat nahanap na kita 5 taon na ang nakakaraan." Sinisi ni Elliot ang kanyang sarili sa lahat. 5 taon na ang nakalilipas, bumalik siya upang subukang hanapin ang babae. Ngunit ang mga empleyado sa Abyss Club ay magulo, at hindi rin siya nagsikap ng husto. Nauwi siya sa mga gawain ng kumpanya at kinailangan niyang tumakbo sa buong mundo ng mahigit 1 taon bago tuluyang bumalik. Noong taong iyon ay napagtanto niyang hindi niya makakalimutan ang babae mula noong gabing iyon, kaya nagpasya siyang hanapin muli ito. Nagpasya siyang gamitin ang relo para hanapin siya. Hanggat may babaeng sumulpat na may hawak na relong iyon, malalaman niyang siya iyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na itatapon ni Anastasia ang relo ng gabing iyon, at mapupunta ito sa mga kamay ng ibang babae. Kalimutan mo na. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. We should look toward the future, pag-aaliw ni Anastasia sa kanya bago ipinatong ang ulo sa balikat nito. Nagkita na tayong tatlo ngayon, at hindi na tayo maghihiwalay pa. Mahigpit na hinawakan ni Elliot ang kanyang kamay at nangakong, "We'll always be together, forever." Hinatid siya nito sa tanghalian, at kinahapunan, sinamahan niya ito sa malapit na shopping mall para mawala sa isip nila ang mga bagay-bagay. Bumalik sa Burgwa, bumalik si Mason sa opisina at tinawag ang kanyang kapatid na babae upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa seremonya ng kasal. "Ano? Ang magiging asawa ni Anastasia ay ang presidente ng Presgrave Group,
si Elliot Presgrave. Siguradong nagbibiro ka. Hindi makapaniwalang bulalas ni Katrina. Bakit naman ako magbibiro ng ganito? Ngayon ko lang siya nakilala. So what you're saying is, ang anak na ipinanganak ni Anastasia noon ay kanya rin. Oo, siya ang ama. Wow, Mason, naka-jackpot ka na noon. Kung hindi dahil sa iyo, ang munting tagapagmana ng Presgrave Group ay nalunod na kasama ng kanyang ina. Hindi na sana siya isinilang. Nag-alok ba si Elliot Presgrave na dagdagan ka? Huwag kang magsalita ng ganyan, Kat. Ha? Bakit hindi? Naload pa rin si Elliot Presgrave. Hindi ba siya dapat gumanti sa iyo sa anumang paraan? Tama na, Kat. Huwag mo nang uulitin pa ito. I'm just glad na nakatagpo ko ulit si Anastasia at alam kong maganda ang buhay niya ngayon. Wala kang naging girlfriend all these years dahil sa kanya, pero tingnan mo siya. Sa sandaling magpakita siya, ibinabato niya sa amin ang isang bungkos ng mga imbitasyon sa kasal. Napaka-unfair para sa'yo. Tama na. Inimbitahan ka rin niya, so pupunta ka. Sige na. Siyempre, pupunta ako. Gusto kong makita. Elliot Presgrave ng personal. I heard that he's an incredibly handsome man, komento ni Katrina. Sige, mag-usap tayo mamaya. Tinapos na ni Mason ang tawag at muling nag-isip ang kanyang mga iniisip. 6 na taon na ang nakalilipas nang una niyang makita ang isang batang babae na nakaupo sa isang parke habang nakahila ang kanyang mga bagahe. Malapit na sa kanila ang taglamig, ngunit napakaliit ng damit niya kaya naawa ang iba sa kanya. Nakita niya ang mga sticker sa kanyang bagahe at nagpas siyang kausapin siya. Nang tumangala siya sa kanya, puno ng pag-iingat ang kanyang malinaw at nakamamanghang mga mata. Tinanong niya siya ng mga direksyon patungo sa Instituto ng Disenyo, at nagkataon na siya ay isang mag-aaral doon, kaya masaya siya na obligado. Patuloy siyang nagpasalamat dito. Pagkatapos ay tinulungan siya ni Mason na maghanap ng matutuluyan, at nang humingi siya ng karagdagang impormasyon, sa wakas ay napagtanto niya na hindi siya naka-enroll sa Instituto ng Disenyo, ngunit isang tao lamang na dumating dahil determinado siyang mag-aral ng disenyo. Kinailangan niyang ibalita sa kanya na ang Design Institute ay hindi kailanman tumatanggap ng mga mag-aaral na hindi nag-enroll sa tradisyonal na paraan. Gayunpaman, tumingin siya sa kanya ng isang pares ng matatag na mga mata at sinabing wala na siyang ibang pagpipilian ngayon. Kailangan niyang makapasok sa Instituto ng Disenyo. Narinig niya ang tungkol sa isang henyong taga-disenyo na na-admit sa Instituto ng Disenyo sa espesyal na pagsasaalang-alang, at naniniwala siya na kaya niya rin. Naantig si Mason sa kanyang determinasyon. Nagpasya siyang tulungan siyang lumapit sa administrasyon ng institute. Makalipas ang kalahating buwan, dinala niya ang kanyang mga disenyo sa opisina ng kanyang lecturer at patuloy na nakikiusap sa kanyang lecturer na gumawa ng exception para sa kanya, ngunit nabigo siya sa bawat pagkakataon. Hindi sumuko si Mason, at hindi rin siya sumuko. Nang magsimula siyang magkaroon ng damdamin para sa kanya, nalaman niyang buntis siya, at ang kanyang puso ay nahulog din. Noong panahong iyon, nawalan siya ng pag-asa sa buhay. Tumanggi ang Instituto ng Disenyo na gumawa ng isang pagbubukod para sa kanya. Sa buong madilim na mga oras na iyon, tumabi siya sa kanya at pinagmamasdan siya habang nahihirapan siya sa kadiliman ng kanyang kawalan ng pag-asa, at sa bawat pagkakataon, lalapit siya upang hilahin siya pabalik ng may lakas na harapin muli ang mundo. Kabanata 600. Ang determinasyon ng babaeng iyon ay yumantig sa kanyang kaibuturan. Nakiramay siya rito at nahulog ang loob nito sa kanya, ngunit nalaman ito ng kanyang kapatid na babae at sinubukan itong pigilan na makita siya. Sa huli, habang 7 buwang buntis, nagdala si Anastasia ng mahigit 100 disenyo sa bahay ng kanyang lecturer, at sa wakas ay inilipat niya siya. Gumawa siya ng isang pagbubukod para sa kanya at pinahintulutan siyang pumasok sa Instituto ng Disenyo bilang isang mag-aaral. Siya ay hindi kapani-paniwalang likas na matalino. Sa kabila ng kanyang karumal-dumal na sitwasyon, lumikha siya ng mga obra maestra na nagpapahinga sa lahat. Sa labas ng delivery room, maingat niyang binuhat ang batang isinilang nito sa kanyang mga bisig. Kasabay nito, ninunguyan ng doktor si Mason dahil halos matuyo na ang amniotic fluid nito pagdating nila sa ospital, at maso-suffocate na sana ang sanggol kung na-late lang sila ng ilang minuto. Sa ngayon, ang tanging naiisip ni Mason ay ang kanyang pagnanais na alagaan ang mag-inang duo na ito, kahit na ang kanyang pamilya ay nagprotesta laban sa relasyon.
3 araw pagkatapos ng panganganak, si Mason ang nag-aalaga kay Anastasia at sa kanyang anak habang sila ay nakakulong sa isang maliit na silid. Sa oras na ang sanggol ay malapit ng ipagdiwang ang kanyang unang kaarawan, siya ay nagtapos. Kasabay nito, dumating ang kanyang pamilya at ginawa ang kanilang makakaya upang pigilan siya na makita siya muli. 3 buwan siyang tinawag pabalik sa bahay at nang sa wakas ay bumalik siya sa tinitirhan niya, ang tanging nakita niya ay isang sulat na iniwan niya. Wala na siya, at nawalan sila ng kontak. Ang huling beses na nakita niya siya ay nasa larawan ng isa sa mga seremonya ng QR Group. Siya ay naging isang punong taga-disenyo at tumatanggap ng isang parangal. Ang kanyang ngiti ay nakasisilaw at may kumpiyansa, at para siyang isang makinang na bituin na nagniningning sa kalangitan. Siya ay lumakas at nagtiwala, at natagpuan niya ang kanyang katayuan sa buhay, habang siya ay umalis patungo sa ibang bansa. Ang buhay ay nagtrabaho sa mahiwagang paraan. Sa wakas ay nasa iisang lungsod na rin sila, ngunit ngayong muli nilang nakita ang isa't isa, natagpuan na niya ang mahal niya sa buhay at malapit ng ikasal. Nasa restaurant si Anastasia. Ang sikat ng araw ay dumaan sa kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay kumikinang na tila mga diamante. Si Elliot ay nakatitig lamang sa kanya habang siya ay tila nahuli sa kanyang mga iniisip, kahit na hindi niya alam kung ano ang mga iyon. "Tere, kain na tayo." Lumalamig na ang pagkain, malumanay niyang paalala. Dahan-daang bumantong hininga si Anastasia. Ang lahat ng pag-uusap na ito ng nakaraan ay nagpabalik sa lahat ng mga damdaming iyon. Sa katunayan, nakaramdam din siya ng hindi kapani-paniwalang pagkakasala sa paraan ng pagsilang ni Jared. Bago siya isinilang, hindi siya mabuting ina. Kinasusuklaman niya ang kanyang pag-iral at sinubukan niyang pigilan siya sa pagsilang. Sinubukan din niyang kitilin ang sarili niyang buhay noon. "Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nasa isip mo?" Mahinang tanong ni Elliot. Talagang nag-aalala siya sa kanya. "Noong buntis ako kay Jared, ayoko talaga siyang itago. I tried searching for a place to get an illegal abortion done and I even tried taking my life." Nangingislap ang mga mata ni Anastasia sa luha. Hindi niya alam kung bakit niya ibinubuhos ang lahat ng nakakakilabot na detalyeng ito tungkol sa nakaraan sa kanya. Parang pinipiga ang puso ni Elliot. Umupo siya sa tabi niya at niyakap siya. "I'm so sorry. Ako ang dahilan ng lahat ng paghihirap mo. Hindi ko alam kung paano ako nakayanan noon, ngunit si Mason ang aking tagapagligtas." Tumangala si Anastasia sa kanya at sinabing, "Kailangan mong maging mabuti sa kanya, okay?" Tumango si Elliot. "Oo, sisiguraduhin kong maganda ang career niya sa kumpanya. Lahat ng mayroon ako ngayon, at ang katotohanan na nakilala kita, ay pasasalamat sa tulong na ibinigay niya sa akin noon. Kung hindi dahil sa kanya, baka nalunod na ako." Sa nagyayelong ilog noong araw na iyon, ibinuhos niya ang lahat ng alaala na ikinandado niya. Mas lalo pa niya itong hinigpitan habang hinahalikan ang buhok nito. Wala siyang magagawa tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit gagawin niya ang kanyang buong makakaya para makabawi kina Anastasia at Jared sa hinaharap. Nang makaalis na sila sa kafe, pinuntahan nina Elliot at Anastasia ang kanilang anak. Papalubog na ang araw, at pinanood nila ang pagtakbo niya palabas sa kanila. Pareho nilang naramdaman ang pagtibok ng kanilang puso sa tuwa. "Tatay, Mommy." Inabot ni Elliot at binuhat si Jared gamit ang isang braso habang ginagamit ang kabilang kamay para hawakan si Anastasia. "Umuwi na tayo." Sa isang bar sa sentro ng lungsod, bago ang oras ng pagbubukas, isang lalaki ang nakaupo sa bar, umiinom ng mag-isa. Pinulot ng mahaba at balingkinitan niyang mga daliri ang faceted glass at dinala iyon sa kanyang malalambot na labi bago niya ibinaba ito ng sabay-sabay. Nang matapos siyang uminom ay inihampas niya ang kanyang kamao sa mesa at lahat ng tao sa kanyang paligid ay natarante na parabang ang kanyang kamao ay bumagsak sa kanilang mga dibdib. "Damn it! Sino siya sa lupa?" Ang malamig na boses ng lalaki ay puno ng pagkadismaya.